na tinitiraang itik capital of the Philippines. Ang Victoria Laguna ay may 9 na barangay. 3 dito ay may balot industry. Tinatayang 30% ay nakuha sa balot industry at 20% naman sa pagkuha ng silang itlog. Hindi naman sa iba't ibang industriya gaya ng palay At ayon sa pagtatala, merong 10 hanggang 15 balot owner ang meron dito at 6 years na itong ginagawang hanap buhay. Ngunit, sa paglipas ng panahon, bahagya itong nawala kung itik-pilit ay sinasalba. Pero teka, paano nga ba gawin ng balot? Narito ang aking mga kagrupo na si Renz at Ding para ituro sa atin kung paano nagsimula at paano gawin ang balot. Tara, panoorin natin. Magandang araw sa inyo. Dito kami sa Balite, Victoria, Laguna. Kung saan, pupunta natin sa Malaking Balikan. Kaya, sumalit ko. Mga pala si Renz. Mga pala si Blake. Samahan nyo kami papunta doon pinamang ino para malaman natin yung pagawa, kahit process na pagawa ng balon. Tara! Andito na kami ngayon sa Peña Francia Baluti Industry and Hatchery. Kung saan isa ito sa pinakamalaking balutan dito sa Victoria, Laguna. So kailangan muna nating pumunta ng itikan para malaman natin kung gaano karami yung ina-harvest nila na duck egg sa isang araw. Tara, samahan niyo kami. Magandang araw sa inyong lahat. Andito kami ngayon sa itik farm ni Mang Imo. Andito si Kuya Jun para sagutin yung konting katanungan natin about dito sa mga itik farm. So, Kuya Jun, magandang araw. Kuya Jun, saan ba gawa itong itik farm na ito? Gawa ito sa Yero at saka sa Kukulamber. So, yung sahig niya, Kuya, parang may mga balat po ng palay. Ay, itong kailangan para mas maganda yung produce ng itik para ito hindi matano. Hindi po masira ang ganyan po. So, yung isang itikan po na to, gaano po kalaki po ito? So sa 40 meters po na haba at saka 20 meters po na lapad, ilan pong itik yung nagkakasatulong? Kakasya dito yung itik ng 2,500 po, pataas po siguro. So kung ang itik po dito sa isang buong itikan na to is 2,500 po, ilan po yung average po na iniitlog ng ng mga itik dito? Sa isang yung kamalig ko na total, iitlog dito ng hanggang 1.8 taas. 1,800 pataas po na itlog yung kayang i-produce ng isang itikan na ito. So maraming salamat Kuya Jun. So doon naman tayo ngayon sa pagpoproseso kung paano na talaga ginagawa yung balot. Okay, after natin manggaling sa itikan, ngayon dadalhin naman natin yung mga nag-gather na itlog sa paggawaan ng balot. Which is nga gagawin natin yung first process. So tara, sama tayo dito. Sama tayo. Dito. Tayo sa balutan. Bye-bye!
Okay, nandito na tayo ngayon sa Piña Francia Balot Industry, kung saan ibababa natin yung mga nag-gather na itlog mula doon sa itikan ni Mang Imo at gagawin natin yung first process ng pag-selection ng egg. Okay, tara! So, ito na yung first process sa sa paggawa ng balot, which is yung sineselect na nila yung mga eggs na na dapat na magiging balot, I mean. So, paano ba ko yung malalaman pag reject yung isang balot? Halimbawa may mga basag or madumi o kaya maliliit. So, ang mga nakakapasa lang dyan is yung mga pakita po natin. Ayan. Yung mga ganito lang yung pwedeng pumasa sa paggawa ng balot. So nilalagay sila dito. Ano tawag dito kaya? Tray. Nilalagay sila dito sa tray para after ng selection, pwede na silang mailagay dun sa incubator. So ito yung tinatawag na incubator. Dito nilalagay yung mga itlog na nag-gather mula doon sa itikan. Kaso hindi muna nila pinapasok dito sa incubator yung mga itlog hanggat hindi nila nakukuha yung total demand market nila. Nakikita natin ngayon yung selection of eggs. So yung pinaglalagyan nila, yung tray na yan, kayang i-accommodate niyan is 110 eggs. Yun yung sabi nila kuya. So after niyang maselect yung mga reject dun sa hindi, pwede na silang ilagay dito ngayon sa incubator. After mapili yung mga fertile eggs ng itik, so ilalagay na siya ngayon dito sa incubator. Itong incubator na to, isang incubator na to, kaya niyang consume tsaka mag-adapt ng 8,400 na eggs. Dito nila ini-incubate yung mga itlog para maging balot. So nilalagay nila dito yung yung mga itlog ng mga 10 days. After ng 10 days, magkakaroon tayo ng first cuddling. Yun yung susunod na process. So panoorin natin sila paano nila ilagay dito. Sige na kaya. So dito sa mga incubator na to, kailangan ma-maintain yung 38 degrees Celsius na temperature. O kaya para sa mga balut workers, tinatawag nila na 99. Yung 99 na yun, nagre-refer yun sa 99 degrees Fahrenheit. So tara, tingnan natin. Makikita natin dito yung thermometer. Na yung mercury niya is nakatutok sa may 38 degrees Celsius. Katumbas nun is yung 99 degrees Fahrenheit. So dito sa mga incubator na to, sa loob niyan, kailangan ma-maintain yung standard na measurement ng init para kumbaga ma-fertile yung mga balot eggs na nandito sa loob. Astig.